Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ang ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa nung una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa mga kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang mga nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos, at ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan, sa kanyang magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, at iligtas kaming tanan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, at iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay yaong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsangalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, at iligtas kami tanglawan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin, at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya,
Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabing, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, hanggang saan o ano ang gagawin natin para sa pag-ibig? Hanggang saan ang gagawin natin to the extreme para maipakita ang ating pagmamahal doon sa mga taong nagugustuhan natin? Maraming mga binata rito at mga dalaga. Para maipa-impress yung inyong nililigawan, ano ang gagawin nyo? Halimbawa, nakatira yan sa malayo. Halimbawa, nakatira yan sa Batangas. Hahatid nyo yan. Diba? O kahit gabihin niya, kung talagang gusto yon, hahatid yan. Naalala ko po, bago pa ako pumasok, matagal na panahon na, may hinahatid ako sa Rizal. Galing ng Makati, galing sa trabaho, hinahatid ko papunta ng Rizal, saka ako umuwi ng Valenzuela. Kinabukasan ng pasok, alas 7 ng umaga. Nakakauwi ako pasado alas 12 na. Ayun, nagpunta sa iba. But kidding aside, mga kapatid, ganun ang gagawin natin. We will go to extreme lengths just to prove how we love that person. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, may taglay si Maria, kaya siya po ay nakapunta sa bahay ni Zacarias para alagaan ang kapatid niyang ang pinsan niyang si Elizabeth, no? Sino taglay ni Maria? Si Jesus. Si Jesus ba ay Diyos? Oy,
Diyos ba si Jesus? Naku, mahina sagot. Parang papupuntahin ko kayo rin sa matulis doon sa may gawin ng Diyos si Jesus. Ang Diyos ay pag-ibig. Iba sa pag-ibig natin, yung pag-ibig ng Diyos. Kung ang pag-ibig natin, mga kapatid, yung pag-ibig natin, pwedeng maapektuhan niya ng sadness, pwedeng maapektuhan niya ng depression, pwedeng maapektuhan niya ng external circumstances. Pero yung dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan, pag-ibig mismo. Kaya kahit na malayo, hindi niya inisip yung kanyang sariling kalalagayan bilang buntis na babae para alagaan ang kanyang kapatid na pinsan na si Elizabeth. Alam niyo po mga kapatid, mauunawaan lang natin ang lubusan yan kung makikita natin ang geography ng dinaanan ni Maria. Napakalayo ng bahay ni Maria sa bahay ni Zacarias. Noon ko lang po naintindihan yan, yung kami po ay nagpunta sa Israel. Malayo, at hindi lang basta malayo, bulubundukin at may dadaanan ka pang disyerto. Pero lahat yan, mga kapatid, ay tinawid ni Maria para samahan ang kanyang pinsan na si Elizabeth. And that is not the first time that Mary showed her concern to others because of what she possesses. She possesses God. Halimbawa, hindi ba ang unang milagro ng ating Panginoon ay ang pagpaparami ng alak? To change water into wine, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko pa panahon. Pero dahil sa pagpapakita ni Maria ng concern doon sa ikinasal, sinabi niya, sige na anak. At naging alak ang tubig. Fast forward towards the crucifixion. Sinong natira sa paanan ng krus? Si Maria. Ang ilang Maria pa at si John the Evangelist. Kung ikaw ay taong matino, kung ikaw ay taong nagkikare sa buhay mo, tatakbo ka. Kasi kapag nalaman ng mga Roman authorities na ikaw ay kasama nitong ipinako namin, malamang kasapakat ka at ikaw ay papatayin din namin at ipapako rin namin sa krus. Sino ang pumulas? Unang-una na si Pedro na nagsasabi, nasasamahan po namin kayo hanggang sa kamatayan. Pero siya ang unang-unang umalis. Mga kapatid, pinapakita lang po ng ating ebanghelyo sa araw na ito, ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, na kung dala-dala natin si Kristo, hindi na lang ang pag-ibig natin ang umiiral, kundi ang pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa atin. Kung ang pag-ibig natin, napatitili tayo, kinikilig tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapanatili at hindi ka iiwan hanggang wakas. Ano ang pipiliin mo? Mga kapatid, hindi na natin kinakailangang manili. Ang dapat nating pagsikapan ay yung pag-ibig ni Kristo ay madama sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan nyo bilang asawa, sa pamamagitan nyo bilang ama at ina, sa pamamagitan nyo bilang anak, at sa pamamagitan natin bawat isa bilang mga magkakapatid. Sinasabi po mga kapatid na ang unang misyonero at unang evangelizer ay si Maria. Ano ba ang ginagawa ng evangelists? They proclaim the gospel. They proclaim the good news. Traditionally, there are 4 evangelists: Matthew, Mark, Luke, and John. Ito po yung mga account na binabasa natin tuwing tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, ang unang nagtaglay at unang nagdala kay Kristo sa ibang tao ay walang iba kung hindi si Maria. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, taglayin nawa natin ang ating Panginoon saan man tayo magpunta. Maging bibig nawa tayo, kamay, paa, at puso ng ating Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tularan natin sina Elizabeth at Maria, ang dalawang pinagpala sa pagkilala sa pagkilos ng Diyos. Ang atin pong itutugon, pagpalain mo rin kami, Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway tumulad kay Maria sa pagpapalaganap ng pag-asa sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga dukha at api, naway makatagpo kay Maria ng lakas ng loob at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatuloy kasama ni Maria sa langit na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ngayon po ay sisindihan natin ang ikaapat na kandila ng Adbyento. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawa naming ipagpasalamat ang mga biyayang aming tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na punspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan
at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas natin si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.